Ayaw kong maagaw ka sa iba, Miguel. Iba ang kutob ko sa Chantal na yan. Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis siya sa kumpanya. Kailangan mailayo ko siya kay Miguel. Ayaw kong meron na namang umaaligid kay Miguel. Akin ka lang. Akin ka lang, Miguel. Ayaw kong may ibang umaaligid sa'yo. Magpapakabait ako ngayon para hindi mo ko dudahan sa mga plano ko. Bulong ni Vanessa sa kanyang sarili. Samantalang si Carlos naman ay palihim na binabantayan si Chantal. Ayaw niyang mapahamak na naman ito sa mga kamay ni Vanessa. Natutuwa si Lester dahil binigyan siya ni Chantal ng maskara. Tinupad niya ang pangako kay Lester kaya sa tuwa ng bata, suot-suot niya ito. Magaan ang loob ni Chantal sa bata at ganoon na rin si Lester sa kanya. Kaya natutuwa si Miguel dahil magkasundo si Chantal at ang bata. Iniiwasan ni si Miguel na tumingin kay Chantal. Ayaw niyang mabighanay at matukso sa mga mata nito dahil ayaw niyang magkasala kay Talea. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at ayaw niya itong masaktan. Miguel, bakit ang tahimik mo? May problema ka ba? Tanong ni Chantal. Wala, Chantal, meron lang akong tinatapos, saka masaya naman kayo ni Lester. Ayaw kong makadistorbo. Mahilig ka pala sa bata, natutuwa akong makita na masaya si Lester sa'yo. Bihira lang kasi siyang binibigyan ng oras ni Talea. Mahinahong saad ni Miguel. Bakit? Hindi ba masaya ang wife mo kay Lester? Mabait siyang bata at malambing. Sa edad niya, kailangan pa niya ang pag-aalaga ng mami. Mami niya, kawawa naman si Lester kung ganun. Malungkot na sabi ni Chantal. Nagalit siya kay Vanessa dahil sa narinig niya mula kay Miguel kaya gusto niyang makabalik sa totoo niyang buhay, sa totoo niyang mukha para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya, ang pagpatay ni Vanessa sa kanya. Tinititigan ni Chantal si Miguel. Ang gwapo ni Miguel at mabait pa kaya siguro nababaliw si Vanessa sa kanya. Sana balang araw bumalik na ang aking memory para makasama at alagaan ko na ang aking mag-ama. Sa ngayon, si Carlos pa rin ang laman ng isip ko. Pero pipilitin kong kalimutan ang lahat sa amin ni Carlos dahil alam ko naman sa sarili ko na masasaktan ko lang naman siya balang araw. Nagtama ang paningin ni Chantal at Miguel nang biglang pumasok si Talea sa opisina at nakita nito kung paano tumingin at tingnan ni Miguel si Chantal. Anong ibig sabihin nito? Nilalandi mo ba ang asawa ko? Chantal, nalingat lang ako ng konti, nakatingin ka na sa asawa ko, parang gusto mo na yata siyang kainin ng buhay. Ito ang tandaan mo, Chantal. Huwag kang dumikit sa asawa ko kung ayaw mong makaharap si Satanas ng maaga. Galit na singhal ni Talea. Nagulat naman si Miguel sa mga binitawan ng salita ni Talea. Kaya inawat niya ito dahil wala namang ginagawang masama si Chantal. Katunayan nga ang bait pa nito sa bata. Talea, ano ka ba? Di mo ba nakikita na may bata at nagsasalita ka ng ganyan? Saway ni Miguel sa kanya. Mami, bakit po kayo nagagalit? Tanong ni Lester kay Talea. Lester, let's go home. Miguel, mag-usap tayo pag uwi mo sa mansyon. Galit na saad ni Talea. Tumango lang si Miguel para walang gulo. Lumapit si Talea kay Chantal at tinitigan niya ito na masama. Ngumiti lang si Chantal at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Chantal, binabalaan kita, wag na wag mong pakikialaman ang pag-aari ko kung ayaw mong maghalo ang balat sa tinalupan. Ang akin ay akin lang, tandaan mo yan. Galit na singhal ni Talea. Pero hindi nagsalita si Chantal. Hinayaan niya lamang si Talea na mag-ingay. Ayaw niya magsalita ng masama dahil ayaw niyang maging bastos sa paningin ni Lester at ni Miguel. Mami, wag po kayong magagalit kay Tita Chantal. Mabait po siya, Mami. Tingnan niyo nga po, binilhan niya ako ng maskara. Kinuha ni Lester ang maskara at sinuot niya ito na mas lalong nagalit si Talea. Hinabult niya maskara at tinapon niya sa sahig. Inapak-apakan niya ito hanggang sa nasira. Umiiyak na rin si Lester dahil nasira ang kanyang maskara. Mami, bakit niyo po sinira? Masaya po ako, Mami, kasi binigyan niya ako ni Tita, pero sinira niyo lang po. Tumakbo si Lester kay Miguel at umiiyak ito. Talea, ano bang problema mo? Pati ang bata dinadamay mo sa kabaliwan mo. Hindi ka ba naawa sa anak natin? Pati ang anak natin dinadamay mo dyan sa baluktot mong pag-iisip. Galit na singhal ni Miguel. Miguel, ako pa ngayon ang may kasalanan. Hindi mo ba nakikita na inaakit ka ng babaeng yan? Bakit ba kasi gustong-gusto mo sa posisyon ko, Chantal? Anong plano mo? Tanong ni Talea. Talea, relax ka lang. Bakit ka ba galit na galit? Bakit ayaw mong
kumalma kung ano-ano lang lumalabas dyan sa bibig mo. Isipin mo naman ang nararamdaman ng anak mo bago kang magwawala dyan sa naakala mo, inaagawan ka. Mahinahong saad ni Chantal. Tinawag ni Miguel si Monique para ilabas muna si Lester dahil ayaw niya makarinig ang bata ng mga masasamang salita. Sir, bakit po? Tanong ni Monique. Monique, kunin mo muna si Lester. May pag-uusapan lang kaming tatlo. Nakita ni Monique ang itsura ni Talia kaya alam niya kung anong nangyayari. Kinuha niya agad ang bata at dinala niya ito sa kanyang opisina. Talia, ano bang problema mo? Walang ginagawang masama si Chantal. Bakit ba ganyan ka magsalita? Nakita mo naman kasama namin si Lester kaya mali ang iniisip mo. Ang problema kasi sa'yo, nakakalimutan mo na ang pinag-aralan mo para kang hindi lawyer sa ginagawa mo. Singhal ni Miguel. Miguel, kinakampihan mo pa talaga ang malandi na yan. Ano ba ang relasyon niyong dalawa? Umayos kay Miguel, singhal ni Talia. Talia, meron akong boyfriend. Mali ka na pagbintangan mo ako sa isang bagay na hindi ko ginagawa. Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Kaya ka nagkakaganyan? At isa pa, kung mahal mo ka ng asawa mo, kahit maghubad pa ako sa harapan niya, hindi siya ma-attract sa katawan ko. Kaya pwede ba, huwag kang paranoid, singhal ni Chantal. Mas lalong nagalit si Talia at lumapit ito kay Chantal. Umatras naman si Chantal dahil alam niya kung ano ang plano nito. Talia, tama na yan, umuwi ka na, mali na ang ginagawa mo. Tumigil ka na, singhal ni Miguel. Wait lang Miguel, tuturuan ko lang ng leksyon ang babaeng ito. Biglang hinablot ni Talia ang maskara ni Chantal. Nagulat si Miguel. Kaya tumayo siya agad at hinila niya si Talia. Biglang pumukas ang pinto at pumasok si Nathan. Mabuti na lang, madaling natakpan ni Chantal ang kanyang mukha at tumalikod na siya sa dalawa. Hinubad ni Nathan ang kanyang blazer at tinakip niya ito sa ulo ni Chantal. Madaling binalik ni Nathan ang maskara sa mukha ni Chantal. Talia, sa susunod na gagawin mo ulit ang ganitong bagay, kakasuhan kita at alam ko ang batas dahil abogado ako. At ikaw, Talia, pareho tayong abogado sa tingin ko. Alam mo kung anong klaseng kaso ang isasampa namin laban sa'yo. Kumilos ka, Talia, sa naaayon sa pinag-aralan mo. Sa totoo lang, hindi ikaw ang Talia na kilala ko noon. Mabait si Talia, edukada, magsalita at hindi bastos. Ang layo mo sa ugali mo noon. Sana naman Miguel na mapansin mo rin kung ano ang pagkakaiba ni Talia noon at ngayon. Lumabas na si Nathan at Chantal. Naiwang nag-iisip si Miguel sa sinabi ni Nathan. Tumingin si Talia sa kanya at pinandilatan siya ng mga mata nito. Bakit Miguel, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Nathan? Baka nakalimutan mo na epekto ito sa pagkidnap sa akin ni Vanessa. Yan ang isipin mo. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng iba. Mahal mo ako Miguel, di ba? Tanong ni Talia kay Miguel. Pag-uwi ni na Miguel at Talia sa bahay, hinagis ni Talia ang kanyang handbag kay Miguel. Miguel, mag-usap nga tayo, singhal ni Talia. Talia, may problema ka ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Tama na Talia, nagugulan ako sa mga ugaling pinapakita mo sa akin. Miguel, wag mo akong tatanungin kung may problema ako. Dahil alam mo naman kung anong problema ko. At alam mo ang problema natin. Talia, wala akong problema. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Si Chantal na naman ba? Tapos na, Talia. Tama na, narinig mo ba ang sinasabi ni Nathan? May boyfriend si Talia. Si Chantal. Talia, bakit ka ba nagsiselos? Saad ni Miguel habang pabalik-balik ng lakad. Oo, Miguel, si Chantal. Chantal na malandi. Chantal na kunwari mabait pero makati. Miguel, hindi mo ba napapansin? Inaakit ka niya. Gusto ka niyang agawin sa akin. Galit na singhal ni Talia. Talia, bakit ka ba nagkakaganyan? Mula nang bumalik ka sa ibang-iba ka na, pinapakita mong ugali mo. Hindi na ikaw ang dating Talia na minahal ko. Ibang-iba ka na, Talia. Ang kilala kong Talia ay hindi katulad ng mga ugali mo ngayon. Parang may mali sa'yo. Ano ba ang ginagawa ni Vanessa sa'yo? At parang nahawaan ka sa kanyang ugali. At isa pa, ang Vanessa na yun, 5 taon na ang nakalipas pero hindi pa rin siya nagpapakita. Gusto ko na siyang mabulok sa kulungan para pagbayaran niya ang kanyang ginawa sa'yo. Singhal ni Miguel. Miguel, wag mong ibahin ang usapan. Si Chantal ang pinag-uusapan natin, hindi si Vanessa. May gusto ka ba sa kanya, Miguel? May gusto ka ba sa kanya? Huwag niyo akong lulukuhin, Miguel, dahil sa oras na totoo ang hinala ko. Papatayin ko si Chantal. Galit na singhal ni Talia. Talia, okay ka lang ba? Bakit ka ba nagkakanyan? Naririnig mo ba ang sarili mo? Para kang si Vanessa, ikaw ba talagang asawa ko? Baka sumanib si Vanessa dyan sa katawan mo, kaya ka nagkakaganyan. Galit na singhal ni Miguel.
Dahil sa inyo ni Chantal, Miguel, kung bakit nagkakaganito ako. Kaya wag mo kong sisihin kung may magawa akong masama sa babaeng yun. Palalayasin mo na siya sa opisina mo kung ayaw mong ako ang magpapalaya sa kanya. May karapatan ako dahil asawa mo ako, singhal ni Talia. Talia, hindi ko pwedeng gawin ang gusto mo. Siya ang may-ari ng halos kalahati ng company. Huwag kang magkakamali na gumawa ng isang bagay na hindi mo magugustuhan. Baka nakakalimutan na ikaw ang babaeng hinarap ko sa altar. Naintindihan mo ba, Talia? Umayos ka. Ayusin mo ang ugali mo dahil iba ka sa Talia na minahal ko. Nakalimutan mo na ba kung bakit kita minahal, Talia? Nakalimutan mo ba kung bakit kita pinili kay Vanessa? Dahil ibang-iba ka, sa tuwing nasasaktan kita noon, tahimik ka lang, hindi ka nagsasalita sa bawat luha na pumapatak dyan sa mga mata mo. Yun ang nagpapatunaw ng galit ko sa iyo. Minahal kita dahil sa mga katangian mo na ibang-iba ka kay Vanessa. Pero bakit ibang-iba ka na ngayon? Bakit sa nakikita ko sa ugali ni ay para ka na rin si Vanessa? Ginagaya mo ngayon saad ni Miguel. Miguel, anong ibig mo sabihin? Hindi mo na ako mahal dahil sa ugali na pinapakita ko sa'yo? Ano ba ang kaibahan sa ugali ko noon at ngayon, Miguel? Tanong ni Talia. Malaking kaibahan, Talia, at aaminin kung hinahanap-hanap ko ang dating Talia. Seryosong sabi ni Miguel. Miguel, hindi totoo yan. Baka stress lang ako. Pero ako pa rin to, Miguel. Ang Talia na minahal mo noon. I'm sorry, Miguel. Promise, aayusin ko na ang ugali ko. Hindi na ako magsiselos kay Chantal. Okay, Talia, wag mong sabihin, gawin mo, singhal ni Miguel. Miguel, mahal na mahal kita. Gusto ko lang naman na makasiguro na hindi ka na lumingon sa iba. Si Ilin nga pinatulan mo, di ba? Si Chantal pa kaya. Akin ka lang, Miguel. Mamamatay ako kung mawawala ka sa akin. Ako lang ang may karapatan sa'yo. Ayaw kung mayroong ibang magkakagusto sa'yo. Hindi mo ko naiintindihan, Miguel eh. Kung naiintindihan mo lang ako sana, hindi ka na magagalit ng ganyan sa akin. Seryosong tura ni Talia. Lumapit si Talia kay Miguel at hinaplos ang mukha nito. Pero umiwas si Miguel. Ayaw niyang magpahawa kay Talia. Galit pa rin siya sa mga sinasabi nito kanina at sa mga ginawa nitong pagsira sa maskara ni Lester. Naguguluhan na si Miguel sa ugali ni Talia. Nawawala na siya ng gana at para bang may sakit ito na nakakahawa. Ayaw niya magkadikit ang kanilang katawan. Pumasok sa isip niya si Chantal. Nag-aalala siya sa nararamdaman nito. Gusto niya itong tawagan at humingi ng sorry sa ginawa ni Talia kanina sa opisina. Miguel, bakit iniiwasan mo ako? Ayaw mo na ba sa akin? Sana naman naiintindihan mo ako. Mahal na mahal lang talaga kita. Kaya ako nagkakaganito. Samantalang sa opisina, maagang dumating si Chantal at ilang sandali pa dumating na rin si Miguel. Lumapit si Miguel kay Chantal at hinawakan niya ang kamay nito. Nagulat naman si Chantal sa ginawa ni Miguel, pero gusto ni Chantal ang ginagawa ni Miguel dahil gusto niyang makipaghiganti kay Vanessa, pero iniisip niya sa hindi ganitong paraan. Miguel, anong ginagawa mo? Tanong ni Chantal. Chantal, pwede mo bang tingnan ang mga mata ko? Saad ni Miguel. Miguel, ano ka ba? Bahala ka nga, singhal ni Chantal. Chantal, ginagayaw mo ba ako? Tanong ni Miguel. Nagulat si Chantal sa tanong ni Miguel at tinawanan niya lang ito. Ha? Excuse me ha? Uso pa ba ngayon yan? Ha ha ha. Miguel, okay ka lang ba? Pang-aasar nito. Sa tingin mo okay lang ba ako? Tinawakan ni Miguel ang kamay ni Chantal at nilagay niya sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Chantal ang mabilis na pagtibok sa dibdib ni Miguel. Miguel, bakit? Tanong ni Chantal. Sa tuwing nakikita kita, Chantal, abnormal ang pagtibok ng puso ko. Kaya please, pagbigyan mo ako kahit ngayon lang. Pakiramdam ko kasi ay mahal na kita kahit bago pa lang kitang nakilala. Miguel, bitawan mo nga ako. Ano ka ba? Hinalikan ni Miguel ang labi ni Chantal. Nagpumigla si Chantal pero malakas si Miguel. Hinawakan ni Miguel ang kanyang bewang at pinahiga siya sa kanyang table. Miguel, bitawan mo nga ako. Baka dumating ang asawa mo. Alam mo naman kung gaano ka paranoid si Talia, di ba? Ayaw ko ng gulo. Singhal ni Chantal. Nakalak ang door, Chantal. Please, kahit ngayon lang, pagbigyan mo ako. Nababaliw na ako sa'yo. Obligasyon mong gamutin ako ngayon, saad ni Miguel. What? Baliw ka ba, Miguel? Sigaw ni Chantal. Oo, Chantal, baliw na ako. Gusto mo rin to, di ba? Hayaan nating magkasala tayo kahit ngayon lang. Hinalikan ni Miguel ang liig ni Chantal at tinulak ni Chantal si Miguel. Pero malakas si Miguel.
Hindi na rin napigilan ni Chantal ang sarili, bumigay siya kay Miguel na para bang nakikilala ng katawan niya si Miguel. Kaya pagkatapos na may mangyari sa kanila, Miguel, papasok lang ako sa restroom, nakangiting sabi ni Chantal. Paglabas ni Chantal sa bathroom, nakismile ito kay Miguel na para bang walang nangyari. Chantal, I'm sorry, hindi ko lang napigilan ang aking sarili. Sa tuwing nakikita kita, naaalala ko sa iyo ang dating si Talea. Kahit hindi ko nakikita ang totoo mong itsura, magaan ang puso ko sa iyo. Para bang matagal na kitang kilala, nahihiyang saad ni Miguel. It's okay Miguel, ginusto ko rin ang nangyari. Wala kang dapat ipag-alala. Nagulat sila nang may kumatok sa pinto, kaya tumayo si Miguel at binuksan niya ito. Talea, ikaw pala, tanong ni Miguel. Miguel, nagulat ba kita? At teka lang, bakit nakalak ang pinto? Tanong ni Talea. Talea, may pinag-uusapan lang kaming confidential, kaya nakalak yan, saad ni Miguel. Ganun ba? Hahaha, Chantal, anong pinag-usapan niyo ng asawa ko? Pwede ko bang malaman? Tanong ni Talea. Talea, hindi mo na kailangan pang malaman. Baka magka-heart attack ka pa eh. By the way, Miguel, pwede ba akong umuwi? Gusto kong magpahinga, biglang sumakit ang katawan ko. Pang-aasar ni Chantal kay Talea. Chantal, no problem. Pwede ka nang umuwi. Mag-ingat ka lang sa pagmamaneho. Saad ni Miguel habang nakasimangot si Talea. Thank you, Miguel. Ang bait mo talaga. See you tomorrow. Bye, Talea. Nginitian ni Chantal si Talea kaya lalong umusok ang ilong nito sa galit. Paglabas ni Chantal sa pintuan, sumunod si Vanessa. Sinundan niya si Chantal hanggang sa parking lot. Nagulat si Chantal nang biglang hilahin ni Vanessa ang kanyang buhok. Talea, ano ka ba? Bakit ka nanakit? Tanong ni Chantal kay Talea. Chantal, anong ginawa niyo kanina? Ng asawa ko. Binabalaan na kita na huwag mong aakitin ang asawa ko. Singhal ni Talea pero ngumiti lang si Chantal at tinulak niya ito. Sa susunod na saktan mo pa ako, Talea. Puputulan na kita ng dila. Kaya dahan-dahan ka dahil hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Pagkasabi ni Chantal ay agad na siyang sumakay ng kanyang kotse. Miguel, umamin ka nga sa akin. Ng totoo, may gusto ka ba kay Chantal? Tanong ni Talea kay Miguel. Talea, ikakasal na si Chantal at Nathan. Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Tugon ni Miguel. Dahil wala akong tiwala sa babaeng yun. Sa oras na pakialaman kanya, papatayin ko siya at ibabaan ko siya ng buhay sa lupa. Kaya umayos kay Miguel. Galit na singhal ni Talea. Talea, alam mo bang napapraning ka lang? Kung ano-ano na lang ang pumapasok dyan sa utak mo. Singhal ni Miguel. Naguluhan na si Miguel sa kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya si Vanessa ang kanyang kausap. Magkaparehong kasi ang ekspresyon ng Talea. At tinitigan niya si Talea kasi kanina habang nagsisex sila ni Chantal, naramdaman niyang si Talea ang kanyang kasex. Ang mga galaw ni Chantal at ang pananalita nito ay halos magkapareho kay Talea. Samantalang nagulat si Nathan sa sinabi ni Chantal. Nathan, may sasabihin ako sa iyo. May nangyari na sa amin ni Miguel kanina. Hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Gusto kong gantihan si Vanessa. Dahil sa pang-agaw niya sa mukha ko at sa pagpatay niya sa akin. Ako naman ngayon ang kabit ni Miguel at siya ang asawa. Magkakapalit muna kami ng sitwasyon. Seryosong turan ni Chantal. Muntik nang masamid si Nathan ng tubig nang marinig niya ang sinabi ni Chantal sa kanya. Chantal, paano nangyari? Hindi ka man lang ba nagpakipot? Bumigay ka agad? Ang bilis mo naman, Chantal. Natatawang saad ni Nathan. Nathan, paano ako magpapakipot? Bumigay na ang katawan ko eh. Saka, may kakaiba akong nararamdaman. Nakilala ng aking katawan si Miguel. Ang bilis kong uminit. At alam kong makakatulong ito para mapabilis ang pagaling ko, lalo na ngayon na may nangyari na sa amin. Nathan, hindi kasalanan ang ginawa namin dahil kasal kami, di ba? Ako ang totoo niyang asawa at hindi ang nagpapanggap na Talea. Saad ni Chantal. Talea, sa mata ng Diyos wala kayong kasalanan, pero sa mata ni Vanessa, malaki ang iyong kasalanan. Kaya huwag kayong magpapahuli. May ginawa na rin akong hakbang kung paano natin mabitag si Vanessa. Matalino ang babaeng yun. At tuso. At ikaw naman, Talea, kung bumalik na ang memory mo, hindi na tayo mahirapan kung paano natin mapabagsak si Talea. Sa ngayon, ganyan muna ang gagawin mo. Dumikit ka sa mga taong mahal mo. Mahal mo noon para mapadali ang iyong pagaling. Seryosong saad ni Nathan.
Kanina, nakita ko kung paano nagpigil ng galit si Vanessa. Gustong-gusto niya akong kagatin, kaso pinigilan niya ang kanyang sarili. Darating din ang oras na sasaktan niya ako sa harapan ni Miguel. At kung darating man ang araw na yun, sisiguraduhin ko na ako ang kakampihan ni Miguel. Gagalitin ko siya ng gusto hanggang lumabas ang kanyang totoong kulay. Hanggang sa tuluyan ko ng maagaw si Miguel sa kanya. Hindi bilang Talia, kundi bilang Chantal. Hihintayin mo ang araw na yun, Vanessa. Kung ano man ang ginawa mo sa akin, noon kung bakit ako nagka-amnesia, doble-doble ang ipapararanas ko sa'yo, pagbabanta ni Chantal. Ganyan, Talia, kailangan mong palaban at matapang. Tandaan mo, kung may napansin ka na kakaiba, tawagan mo ako o di kaya si Miguel. Baka pagpaplanuhan ka ng masama ni Vanessa, kailangan alerto ka para hindi ka niya maisahan. Payo ni Nathan kay Chantal. Yes, Nathan, maraming salamat. Hinding-hindi ko bibigyan ng pagkakataon si Vanessa na masaktang muli ako. Babawiin ko ang para sa akin. Kinabukasan, maagang gumising si Chantal para mag-prepare ng breakfast. Pagkatapos niyang magluto, nag-shower na siya at agad nagbihis para pumasok sa opisina. Samantalang natutulog pa rin si Nathan, sinubukan niya itong gisingin pero ayaw pa rin. Nathan, tulog ka pa ba? Kung gusto mong kumain, nakahanda na ang pagkain, ang breakfast mo sa mesa. Mauna na ako sa iyo. Hindi sumagot si Nathan kaya umalis na agad si Chantal. Pagdating niya sa opisina, naubutan niya si Vanessa at si Miguel na nag-uusap. Good morning, Talia, at sa iyo na rin, Miguel. Pagbati ni Chantal sa dalawa. Good morning, Chantal, response ni Miguel sa kanya na nakangiti pa. Chantal, ito ang mga files ng lahat ng mga produkto natin na na-export natin sa ibang bansa. Paki-double check mo na lang. Tapos, next week, meron tayong out of town. Ikaw ang isasama ko instead of Talia. Hindi kasi namin pwedeng iwan si Lester, kaya Karina. Walang maghahatid sa kanya sa school. Seryosong saad ni Miguel. Wow, Miguel, gusto ko yan, pero okay lang ba sa'yo, Talia, na magkasama kaming dalawa ni Miguel? Tanong ni Chantal. Oo naman, Chantal, business naman yan, di ba? Wala akong dapat ikabahala. Nag-smile si Talia at lumabas na siya sa opisina. Miguel, naninibago ako sa asawa mo. Ang bait-bait niya yata ngayon. Imagine, ngumingiti siya sa akin. Anong nangyari? Tanong ni Chantal.